it took you about 3 years muna ang hinintay bago nagkaroon ng season 3 kasi 2002 ang pinaka last. 2022 pala ang Yes. last, di ba? So, going back to the new season ng Masked Singer, how does it feel? At saka anong pwede mong may share sa amin? You know, it feels wonderful kasi everything is in God's time para sa akin. Kasi I got to spend time with my son nung hindi pa namin ginagawa yung Masked Singer. Nung dumating yung offer ng Masked Singer sa amin, eh doon na parang naging malaking blessing ulit because I got to have fun again. For Masked Singer, it's not like I'm working with Aston. Para akong naglalaro. Promise. Tapos nagsama pa kami ng tatay kong si Daddy Jano. Wala, talagang magulo na to. So it just feels like a joy and such a pleasure to work, and especially with Masked Singer because we get to just have fun on stage. Yun lang po. Saka itong first mo of the 3 seasons na live yung audience. Yes, because we did the first 2 seasons, pandemic. So lahat audience namin, ng Mass Universe audience namin ay through Zoom. So ngayon, may live audience kami, so we get to interact with the audience. Nabubuhayan yung mga Masked Singers especially, pero the judge detectives and including myself. To the judges, I suppose this is your first time to judge dito sa Masked Singer. Anong pwede niya munang may share sa amin, especially with Arthur? Naging contestant ka before, right? Yes. So, can you give us your journey nung naging contestant ka, ngayon judge ka na? Hello po, good afternoon po sa inyo. Sobrang, at first, kabado talaga ako. Pero nung nakita ko yung mga kasama kong judges, tapos talagang welcome talaga nila ako. So sobrang iba iba yung feeling nung contestant ako kasi bawal kami magsalita like, nakatago lang kami. Ako nasa loob ako ng jeep. Tapos hindi nila alam kung anong ginagawa ko sa loob. Ano ba talaga ginagawa ko sa loob? Wala naman. Yun, so yun po, sobrang iba po siya kasi may nakakausap na po ako tapos ang saya lang po talaga namin. May mga pasahero na yung jeep ko. Basta may kausap lang siya, masaya na siya. Ganyan katahimik po yun. Wala siyang kinakausap normally. Sarili na. Hindi naman, nag-open up na siya. Noong una, actually, Tita Aster, very, very shy si Arthur. Shy naman talaga siya, di ba? Pero siguro, well, he's actually very funny. Comedian siya. Ako rin ang nagulat na nakakatawa pala siya. Diba? Revelation po si Arthur Neri dito. Ito na, nagsalita na ayaw na tumigil. Gusto na namin sabihin. Siya ang gustong maghula. Ang galing-galing namin ni Arthur maghula, actually. Kami po yung pinaka-the best na judges talaga. Ganun talaga. Siguro explain natin sa kanila. We were, sa panghuhula po, pinair kami. Kami dalawa ni Nadine, magkakampi kami as Jadine. As JD. Jadine. Jana and Nadine. Tapos si Arthur at si Pops. Pops Tour. So padamihan kami ng points ng hulaan. Ng hulaan. Panoorin nyo na lang po kung sino yung pinakamagaling. Confident pa, no? Yun po yung experience. Sobrang saya lang. And belated congratulations to you dahil napunuan ang Araneta Coliseum. Ay, salamat po. Wow! Yes, sir. Isang Arthur. Thank you po. Salamat po. And of course, Jano, anong pwede mo share sa amin bilang judge niya itong Masked Singer? It was a joy coming to work every time. Kasi una, kami, yung samahan namin, naging family na kami for the duration of the tapings. Ang saya namin lahat. Si Pops ang dadala ng pagkain. Ang dami, promise. So, aside from that, yung excited kami sa performances kasi ang gagaling talaga ng bawat isa. Nagpapasikat talaga sila eh. Yung artistry, hindi lang sa pagkanta, pati yung pag-areglo at pag-atake ng kanta.
nagpasika talaga lahat kaya nahirapan kami. At nahirapan kami manghulat. Pipay? Tita Aster, tama yung sinabi nila. When they watch it, pag napanood nyo na po yung Masked Singer Season 3, may experience nyo po yung experience namin na nakapanood kami ng napakadali na performers. Plus, kami mismo excited manghula. It's part of the show, di ba? Parang tinutunogan namin, kakilala ba namin yung boses? Of course, you will find out kung tama kami or mali kami. And tama yun. In the beginning, of course, for a very short while, parang nangangapa kami sa isa't isa because we didn't know what to expect. But once we did our very first episode, yun na yun, all out na. Ang saya, kulitan, asaran, kawanan. May serious part ba tayo? Parang wala, diba? Meron ba? Yung performers. Yung serious part natin, yung naghahanap tayo ng parking. Yun lang. Yun po yung pinaka-serious part ng taping namin. Pero napakasaya po. And yun na nga, I think kailangan nyo pong mapanood para talagang ma-realize kung ano yung sinasabi namin. Again, ang ating mga Masked Singer performers, sila naman po talaga yung icing on the cake musician. Thank you so much, and of course, congratulations and good luck to everyone. Thank you. Thank you, Miss Aster Amoy of People's Journal. And to add to that, Miss Popsono, like you said kanina, ang ganda, what's the beauty of the Masked Singer Pilipinas kasi is the audience gets to guess with you guys. So talagang very involved ang ating mga audience. Kaya ito yung show na masarap talagang panoorin. Ayan, okay, our next question is coming from Jasper Valdez of Manila Standard. Good afternoon po and congratulations sa bagong season ng Masked Singer. Yung tanong ko po is for everyone. If you were to describe this new season in 3 words, ano po yung mga words? Paano niyo po i-describe sa audience yung itong bagong season na kasama po? Exciting, fun, and very animated. Ayan. Kung naman, magtatanong ka pa, pinagawa mo pa kami ng homework. 3 words. Powerful, inspiring, and fun. Mag-ano na ako, kukunin ko na sa MSP. MSP tayo. Masaya, super, at palaban. Palaban lahat ng mga contestants. Paano ba? Yan po natin ang content time si... Yes, ganyan po siya kadaldal sa programa namin. Pwede natin siyang balikan, mag-question. Kung naiingayan po kayo at dugo-dugo na po yung tenga nyo, sabihin Pasensya na po. Pasensya na po kayo. Maingay po yan. Paano ba? 3 words lang. 3 words. Ayan. Masaya po kami. Yun. Masaya. Syllables yung sabi. Pwede. Okay na rin. 3 words pa rin. Panalo. Ayan. And my second question po On show yun, MPK. Magpakailanman yun. And my second question po is for Arthur. Bilang dating contestant ng show, paano mo nagamit yung pagiging contestant as edge against the other judges sa pagkilatis ng mga singers, masked singers? Siguro yung curiosity ko dati, nadala ko sa as contestant, nadala ko siya as judge, yung curiosity. Kasi dati, like, pag dumadaan ako sa mga kasama kong contestants, ginagano ko talaga, hello, kumusta? Tapos pag sumagot, sasabihin ko, sino kaya yun? So ngayon, iba naman yung approach ko, talagang may message ko lahat ng mga friends ko na artists. Sabi ko, wala nang intro-intro, parang, good evening, sumali ka bang Masked Singer? Kuya, hindi po. So yun, parang yung siguro yung curiosity ko na parang, yun, saya lang. Maganda kayo mag-uusap. Opo. Maganda. Gusto mo, videohan mo ko, tapos replyan ko yung video mo. Ayun po, salamat po. Okay po, Sa po. Kristen. Thank you po and congratulations. Salamat po.
Thank you. Galing. Pagka-level yung ano nila, energy. Ang cute mo naman, Sir Arthur. Ay, salamat. Ganyan ka pala talaga. Hindi naman, chamba-chamba lang ulit. Thank you, Sir Jasper. And our next question is coming from Tristan Perez of Manila Feed. Hello po, for Arthur po ulit. You have been a previous contestant, so my question naman po is, what advice would you give to your fellow judges to help them guess the singer behind the mask more easily? Do not listen to me. Galing-galing yan, Yun po yung advice. Kasi parang wala po akong tamang hula. Parang mga isa lang po ata. Si Kuya Jano talaga yung lahat. Ay, pwede ba yung sabihin? Wala na, nasabi mo na, wala na lahat. Yan po. Wala po akong Nakita advice nila? eh. Yan. Ako po yung pinaka walang alam. Every weekend niyo yan makakasama, Ayan, ha? siya, oo. Yan po. At siya partner ko, kaya manood kayo. Hindi naman siya. Parang alambot po. Sinabi naman kayo sa hula. Parang nagsisisi tuloy ako. Yun po. Sana po natanong ko po yung... Ay, nasagot ko po yung tanong. Sana natanong ko yung sagot mo. Okay ka na, Sir Tristan. Thank you so much po. Grabe, Arthur, nakita na talaga namin. May question po ako sa inyo. Marami bang times na kailangan yung ulitin yung spills nyo because of Sir Arthur? Hindi, non-stop taping kami. As in, okay, diretso. kahit na hindi na gumagana yung nag-change na yung set para sa next performer. Minsan nire-record pa din nila direct kung ano nangyayari. Kasi grabe magsalita si Arthur, grabe. Hindi, actually what happened Tago sa is, puso. constant, even during breaks, di ba may sarili kaming conversation. Actually, it's more fun because iba unedited yun. I'm sure they take it. So, makikita niyo kung gaano kakulit lahat. Tsaka kumita ng todo ang Google search sa Judge Detectives Hall. Kasi pag-cut na yung camera, sino kaya yung Nag-research kumain pa. ng tanong ganito na may Kasi pamilya, serious, ganyan. oo. Ganun siya. Tama, kasi syempre you want to get to the bottom of it Exactly. kung sino ba talaga. Kikilatisin talaga. Oo, at saka Serious ang hulaan namin eh. Serious kami. baka may internal kayong mga bet dyan na guessing game, wala naman. Pride lang. Pride lang, bragging rights lang. Correct. Bragging May rights. trophy. May trophy yung whoever guesses the most. Hula Masters. How nice. Pero can I just say, I think some people are really gifted in the sense na magaling silang mag-distinguish and makinig kung kaninong boses. In fairness, bago yung season na to, in fairness, isa sa mga kinaaliwan ng lahat na kumilatis ng mga singers, si Kim Molina. Kasi grabe siyang magbanggit ng mga pangalan. As in, buong industriya yata kilala ni Kim. Kaya nakakaaliw mo, kailangan yung aralin ng isang kumikilatis ng mga singers. Si Kim magaling talaga maghula. Pero itong apat na to, kaya kumita ang Google search sa kanila, sinasabi ko, ang galing din nila. Kakaiba yung search platforms nila. Buti na lang talaga may mga load.lte. Ayan, thank you again, Sir Tristan. And now, calling on Dan Telagana of Dance Feed. Hello, yes. Magandang hapon sa inyo lahat. Congrats sa third season ito ng Masked Singer Pilipinas. My question is kay Billy. Sa pangatlong season ito ng Masked Singer Pilipinas, how do you prepare for hosting a show that combines mystery and music? Good question. Mystery and music. Actually, sa totoo lang, wala akong masyadong pakialam sa mystery and music. Pagdating sa hosting, ang pakialam ko is comfortable lahat. Ang number one trabaho kasi ng isang host ay makinig. Makinig sa mga judges, makinig sa mga contestants. Kasi ito yung, the hardest part about being a host is how to keep the audience captivated. And sa amin, thank God, masarap katrabaho yung mga kasama ko. Kaya nga, katulad ng sinabi ko kanina, it's like the preparation comes the day of taping na mismo. Kasi lahat ng pwedeng ilabas ay lumalabas mismo sa araw na yun. Everything's organic sa amin. Walang scripts masyado pagdating sa amin. Of course, there's yung script namin ay yung technical aspect at kung sino-sino yung kailangan i-introduce. Pero yung preparation, not so much. Kaya
keeping it a mystery, nakamaskara naman yung mga contestants namin. So, it is a mystery as it is. Kaya walang masyadong preparation. Pero nakakatulong lang talaga at nakakagaang pag sila yung mga kasamang katrabaho. It just makes everything easier. Kaya not much preparation. Yung next question ko is what's the most challenging part of hosting Masked Singer of Pilipinas? Pati na rin ang host ako, hindi rin ako binibigyan ng kung sino-sino ang nasa likod ng maskara. So the biggest challenge for me also is kailangan kong kilalanin kung sino ang nasa loob ng maskara because siya yung makakausap ko. Kaya that I guess is my biggest challenge lang for me. And also, kung paano kung ititigil magsalita si Arthur Neri kasi ang daldal niya po dito sa Masked Singer Season 3. Kaya yun yung challenging point po dito. Can I just say? Sabi gusto ko lang po sabihin sa inyo na I don't think if aware si Kuya Billy, pero siya po yung life of the party namin pag kunyari may cuts, gano'n. Siya yung nagpapagising sa amin. So, yun po. Can I add on to that also? Sorry. Napakagaling na host ni Billy. Yes. I have to say. I mean, not once. Siyempre may mga times na pagod na rin siya. I'm sure hindi yan nakakatulog. Straight siya sa taping namin. But hindi mo yun mapapansin because sobrang professional and all out talaga siya. When he comes to the set, when he steps on stage, yung sinasabi na organic, he's just prepared. You know, he's very excited. Hindi mo talaga mararamdaman na anything. He keeps us together. He keeps the whole show together. Thanks, guys. May dumating na pera sa bangko. Naka-line transfer. Ayun, send na bro. Okay na. So, Billy, parang naiiyak ka sa sinabi ng stops. No, that's actually what gives me strength to actually do better at my job is yung suportahan lang naman tong trabaho ko eh. Kung may isang nakikita kang medyo, everybody has their bad days, di ba? Pag-ising mo ng umaga, hindi naman maganda ang araw mo kaagad-agad eh, no? Pero just by staying positive, it keeps everybody positive around you. And it just, nakakahawa lang siya. So kung si Daddy Jano magpapatawa, di ba, sasakyan ko na rin. So everybody has the same energy and just feeds off of each other. Yun, it just, gumagaan lang yung trabaho. And, hello, I've been doing this for more than 30 years, so I think nagpapasalamat lang ako na gumagaan ang trabaho ko kasama ng mga talented and amazing performers na katabi ko. Ayan, sir, okay, he's done with his question. And wait, to follow up what you said, I think it is very nice of you, of course, as a host. It's very responsible of you. Because you know, as the host, everybody will feed off of your energy. At saka ikaw yung magsiset ng standard at example for that day, di ba? So, kumbaga, kung bad trip ka, edi that's gonna rub off on everybody. So, kudos to you, Sir Billy. Very, very nice. Ang daming natuwa, Okay, wait lang. Before we proceed, I just want to know, I'm also very curious. We had the president, of course, Ms. Nadine Lustre, earlier with us on the Zoom call. How was it working with Nadine Lustre? Starting with you, Sir Arthur. Healthy lang po. Kami. Kasi vegan kasi. siya. Dadala po kami ng mga burger, ng mga processed meat, gano'n. Tapos tatabi siya. So, uy, alam mo ba, masama yan. So, may pagkain ko ba dyan? Health conscious talaga. May pagkain ko dito. So, binibigyan niya kami ng mga vegan, ng mga food. So, yun. Ngayon lang kami nakatikim ng vegan sisig. Sisig, Yeah. vegan. Marshmallow. Yes. Marshmallow din. It tastes exactly like sisig, pero the healthy version. So siya yun. Pinapangaralan niya kami parati ng mga healthy stuff. Beef steak na vegan, meron. Ako, since kami nga yung partner, yung tandem na kalaban nila Pops at Arthur sa hulaan, medyo nag-bond kami dalawa. First time ko nakatrabaho si Nadine, so medyo naging close kami dito dahil kami magkakampi. And she's cool. She's very funny. Yeah. Funny rin siya. Akala ko dati, serious na. But no, she's super kwela, super down to earth.
at game na game din siya. How about you, Sir? So I've worked with Nat so many times, and she has not changed once. She's always professional. Yan yung makikita niyo kay Nadine. She's always professional. She does her own makeup, and she's always on time, and talagang kung yung tinatanong mo, how do you prepare? She's always prepared. Yun si Nadine. Okay, nice. Everyone, of course, has nice things to say about Nats, no? How about the best memory naman with Nadine? Best memory. Best memory? With Nats. Best memory with Nats. Nats, kung kilala nyo si Nats kasi, tahimik na tao si Nats. She's not so yung out there na outspoken. She's very tahimik. She's very smart, di ba? Eh, paminsan-minsan, sobrang mahihain yun. Pag may sasabihin siya, yung walang nakakarinig. So, kailangan mo, ano yun, Nats? Tapos ayaw niya nang ulitin. Hindi niya na ulitin yun. Kasi nahihiya na siya. Ganun siya eh. So, that's how I know Nadine, and when she works, ganun talaga siya. Pero, there's certain memories din na, kay din kasi si Nats eh. Palaban din yun. Especially, sa hulaan. Competitive din yung tao. So, nung sinabi mo tahimik, mas tahimik pa kay Arthur? Di naman. Ay, di. Si Arthur next to silence na. Sobra na ba kayo? Hindi naman. Ano naman siya? Oo, may ano naman kami. Character Oo, development. kumbaga naging maingay na rin siya. Nung umingay nga non-stop naman, sabi namin, sana mahihayin ka ulit. Mahiya ka naman. So, kung naging mahihain din, Sir Arthur, ang kausap mo, hindi magkakapalisan kayo ng laway. Hindi naman po. Nag-initiate din naman ako ng mga silence. Ganun. So, para na siya. Actually, magugulat kayo. Kailangan nyo talagang panoorin. At There is one of the revelations. Ito na lang po, gusto niyo po kumita ng side sa habang nanonood kayo ng Masked Singer. Bilangin niyo na lang po kung gaano ka-respeto si Arthur, kung ilang beses siya magbabaw sa programang to. Kung ilang beses po siya gagawin. Bilangin niyo po. Sa buong season 3. Baka may lahing kang Koreano. Di po. Korean Marespeto. love. Marespeto. Well, that's nice. That's always a good thing, no? To be respectful. Okay, let's proceed with the questions. Pero wait lang, bago mag-proceed, may isa pang pinapatanong pala dito sa prompter natin. How about working with each other? So I'm sure talagang hindi naman kayo nagpa-plastikan, di ba dito? Actually, magpapabayad na ako. Plastikan na. How is it like working with each other? I've said it numerous times. It's a gem working with amazing, talented people on a regular taping day. So parang it's not even work anymore. Kumbaga, nag-i-enjoy lang ako kasama niya. How about you, Miss Fox? Well, it's most fun when work does not feel like work, no? And, yun, parati namin sinasabi, totoo yun. Ang pinakamahirap na part is waking up early, siguro. But once we're on the set, and I have to say, everyone is professional. We go to set on time. Tingnan mo, wala silang binabanggit. Actually, nagulat ako. Sabi ko, Everyone. wow, Jano, you're here. Early. Ayan. So, hindi kaya masaya. Yung everyone is excited to report sa set. Everyone is prepared. Everyone does their thing. And yun na nga, parang lahat kami, matagal nang, si Jana, Billy, I've worked with before. Pero si Arthur and Nadine, first time. Pero parang lahat kami matagal nang magkakatrabaho. So, yun yung pinakamasayang part, di ba? You're working, pero mas masaya kaysa work. Hindi mo na-feel na trabaho lang to, saya-saya namin. Okay, Sir Jana, I have a question for you. Yes. So kung syempre si Miss Pop, si Miss Naz, nagdadala ng pagkain. Si Sir Arthur, silence ang dinadala. Kayo po, anong dinadala niyo sa set, Sir Jana? Ako sasagot. Sige. Go! Sarili niya. Ayan. Kapugian lang. Hindi. Hindi. Sabihin ko na ito, sa taping lalabas ito, pero meron kaming group chat. Yan. Meron kaming group chat. So ako yung masipag doon na, hi judges, anong balak niyo isuot bukas para medyo coordinated naman tayo?
meron tayong production number. Anong gusto niyong kantahin natin? O ganun. Siya yung masipag. Masipag ako doon. Walang sumasagot sa akin so ako na lang nagde-decide. Ganon kami ka-close. Sir, sa palagay nyo, bakit po kaya hindi kayo sinasagot ng mga ka-judges? Mga busy. Si Pops na sumasagot. Ako na, kasi parang naawa sa akin. Oo, nangaral siya. Naawa naman ako. After that, sumasagot na ako. Right away, hindi pa siya tapos mag-type, nagsumasagot na ako. Hindi naman ako kasama sa group chat, pero nung minention ni Kuya Johnny, sa dressing room pa lang, kasi nung sinasabi niya sa akin, nung minsan, sabi niya, ano kaya pwede natin gawin sa opening? Kasi nag-chat ako, hindi ka nagre-reply. Sabi ko, Kuya Johnny, wala naman ako sa chat niyo. Sabi niya, nga pala kasi judges to. Sabi niya, wala talagang nagre-reply sa akin. Doon ko napansin na chat siya naman kung nagre-reply sa akin niya. Kaya yun, organic, di ba? Organic. Wala talagang pilitan sa samahan na ito. Napakasaya. Thank you, Sir Jano. Okay, let's proceed with our questions po. Calling on Sir Patrick Villanueva from Business Mirror. Good afternoon po and hello po. So, good afternoon and congratulations po for the third season to all for the team. So first po kay Sir Jan, since na-experience na maging judge for this season, ano naman po kaya yung kung sumali ka, kung ikaw yung kumakanta na kamas, ano naman po kayo magiging parang tell or paano kanila mahuhulaan? Medyo madali akong hulaan kasi sa mga yung mga sing alike contest, 'di ba? Hanggang ngayon meron, 'di ba? Dito sa Bulaga meron. Maraming gumagaya sa akin Maraming nagja-Jano Gibbs so baka madaling hulaan. Pero gagamitin ko yung pag-i-impersonate ko. 'Yun ang gagawin ko. Kasi nag-impersonate din ako ng contest. So medyo iba-ibahin ko yun para malito sila. So parang mga gagayahin yung iba namang mga artist. Oo. Bawat episode, ibang singer ang gagawin ko. Maging 30 contestants. Thank you, sir. For Miss Pops naman, as the concert queen naman po, syempre kilala ka naman na po sa industriya. You've heard it all. Nakatulong po ba yun sa inyo on how to guess naman yung mga celebrity? Napakagandang tanong yan, alam mo yun. Challenging for me kasi minsan akala ko kakilala ko na yung voice, pero hindi ako sure. Kasi nga, minsan siguro, kagaya ng sinabi ni Jano, sa susunod nilang performance, iiba rin nila yung voice nila. So just when you think, nare-recognize mo na yung voice, yung next performance, hindi pala. Pero masasabi ko, again, napakagaling nilang mag-perform. No? Tanungin mo sila, isa ako sa napakagaling na mag-perform. Ay, sobra. Kasi, diba, kung hindi nila iniiba yung boses nila, they will sing yung genre na malayo sa normal nila. Yes. So hindi mo ine-expect talaga. Oo. Magaling sila. Magaling sila. Panghula ni Pops, grabe. Napaka-abangan nyo nga. Mas mahirap pa kasi yung clues, hindi siya clues. Parang kasabot din yung gumagawa ng clues. Parang pampahirap din yung clues. So, nagbibigay kasi sila ng clues sa amin. VTR. Parang mas nakakalito. Yun. Thank you. And kay Sir Billy naman po, since na-mention na rin na po natin yung cruise, sa mga audience naman po natin, baka pwede na po tayo magbigay ng news kasi malapit naman na yung show. Anong klaseng mga star naman po yung ina-expect natin this season? Like kunwari, meron bang mga from P-pop groups, meron bang mga star-studded group artists, mga veterano, gano'n? May mga veterano. May mga comedians. May mga Ulat kami doon. may comedians. Madaming unexpected. Yun nga, maganda yun. Maraming unexpected eh. Meron ding personalities. Meron ding all ages. So, yung magbibigay ng clues ang lawak nun.
So, kung pag-iisipan nyo kung sino-sino ang pwede, lahat pwede. May mga artista na hindi mo alam kumakanta. Yes. Kaya may mga nagbabalik. May mga galing na dati sa mga ibang programa, tapos doon nyo na lang makikita ulit. So, actually, meron pang iba nung tinanggal, hindi kilala. Oo, ano lang. Parang yung tigadala lang ng kape. parang rehearsal lang yan, right? Rehearsals lang yun. So, dito talaga yung paghula mo, expect the unexpected. And congratulations po. Thank you very much. Thank you, Sir Pat. Ako, I have a question. Speaking of hulaan, are there rules on the set na bawal yung kausapin yung contestant para hindi nyo maposesan yung speaking voice? Do you limit the interaction? Well, actually, even the contestants, katulad ng sinabi ni Arthur, they're not allowed to speak in general. So, ito po yung sa nakakaalam, behind the scenes. Pagpasok po, bago kami dumating, host, judges, or pagtapos ng staff, the contestants, the mass singers come in, sila rin po nakamaskara. Hindi po yung costume, pero nakatago po yung face nila and naka-hood sila. Kahit sila, they don't know who they are. Each of one of them, di ba? So, hindi nila alam kung sino-sino sila. So, pero on stage, but after they perform, pwede namin silang interviewin. Yes. They get one question. Tapos ang salita nila, muffled. Yeah. So it's parang change pa rin yung boses nila. Distorted. Para hindi talaga nila mahulaan kung sino sa likod. Pati Marshall, di ba? Hindi kilala yung binabantayan. Oo, pati mga Marshall. Minsan may nadadala sila na hindi namin kilala. Hindi naman yun. Hindi ba kasama yun? So I can imagine, no, even upon arriving on the set, talagang matindi ang security, no, ng mga mass singers natin. We don't really see the mass singers. Like, we do not see them until they perform on stage. Yun lang namin. And I can imagine also for the production, as in they have to keep mum, they have to be shush, no? They cannot talk about the names. There's only a few of the staff that know who the artists are. At may mga multa pa yan. Kung magbanggit sila ng pangalan, pag nadulas sila, may 500 yata yan. Basta may kailangan sila magbayad ng multa. There's a fee for that. Kasi bawal na bawal yan. Ang saya, dami pala yung nangyayari kahit, behind the camera. It's very exciting. Okay, the next question is coming from Rob Dongyapon of Rappler. Hello, good afternoon po. Yung question ko for everyone, except muna kay Arthur. May special siyang May break ata ako. Yung question ko is, paano nyo nalabas yung kwela sa ni Arthur during the tapings? Hindi paano nilabas. Lumabas na lang po yan ng kusa. Parang lumabas nga sa institusyon nung araw na yun eh. Hindi namin alam kung saan galing si Arthur. Hindi, galing siyang, ako kasi I've met Arthur a few times. And he is a man of a few words talaga. He doesn't speak very much. Mahiyain na tao. Pero once na binigyan mo siya ng mikropono and kung pwede siyang mangilatis ng tao, he's very good. Magaling si Arthur. So, lahat kami na parang nabulabog kami sa kung anong kaya ni Arthur. And he's really funny. He's a really naturally funny guy. Nakakagulat kasi kung sino siya pag kumakanta, opposite yan kung sino siya pagkatao niya. Ako inumpisahan ko sa kasi halata naman sa umpisa na parang nahihiya siya, ninenervyos. So, tinukso ko na siya ng tinukso para medyo, di ba? Doon na siya nag-start sumasagot na, di ba? Kaya tinutokso ko na. Dapat si Arthur yata virtual na lang ganun. Para ma-break yung ice, di ba? Para ma-feel at home siya. Tatanong na lang, nakabukas pa yung mic ni Arthur. Ikaw po, Ms. Pops. At first, akala ko kasi mahihain nga siya. No? Katabi mo ko siya parati. So, akala ko alalayan ko. Kasi para hindi mahiya. Para makasalita ng konti, yan ang sinabi ko, alalayan ko, i-feed ko dahil na magkatabi kami parati.
hindi naman siya nahirapan maging komportable sa set. I think everyone made him also feel comfortable sa set, no? Not just amongst us, pati dun sa mga staff, mga writers. So, easily naging comfortable siya. Yun na nga, nakita namin yung natural side niya, which is, Kenkoy rin pala siya. You know, madami naman pala siyang masasabi. Minsan nga sabi namin, tama na. Ma-over na. No, but galing siya, magaling siya. And game na game siya sa pagsali rin, of course, dun sa mga situations na pinapagawa rin sa kanya. Arthur Ako naman, kinakausap ko lang siya. Sino siya? Sarili mo? Nakausap ko lang siya. Uy, trabaho ka. May tanong siya sa'yo. Arthur, kamusta yung first few tapings mo? Tapos kailan ka nag-open up, kumbaga para sa show? Actually, naka-branding pa din ako ngayon eh. Like, hindi pa talaga din ako mag-open up. Alam mo yun? Hindi ko lang. Nalito kami bigla. Nalito kami. Hindi po. Ano lang po, siguro yun nga, dahil po sa tulong nila, kunyari, like, wina-welcome nila ako na, uy, si Arthur, doon na lang yan sa labas. Ganun. Like, oh hindi, dapat dito ako sa loob. So parang naano na ako, parang nasanay na. Yan, first taping ata, sumayaw na ako. First taping pa lang na ano na siya, latter part, at home na siya ka. First taping yun, may gano'n lang. Oh! Ganda. Yun lang po. Ay, next question, final question ko na. About naman kay Nadine, may mga na-influensyan ba sa inyo na doon sa vegan lifestyle? Ako po. Kamusta yun? Hindi na po ako kumakain ng gulay. Hoy! Hindi na po ako masyado kumakain ng mga karne. Magulay na po ako ngayon. Tsaka, every morning nagsasalabat na ako. Every morning. Ano rin ni Nadine yun? Opo. Influence ni Nadine na healthy living. I-joke sana ako pero bastos yun. Sa iba po, Sir John, Sir Vic. Paano po kayo na-influensya ni Nadine? Ako? Oo. Na-influensyahan ni Nadine? Healthy rin naman kumain. Hindi naman. Hindi. Mas asawa ko nang i-influensya sa pagkain ko. Oo. Si Nads kahit anong sisig na veganic pa kain sa akin, doon pa rin ako sa karne. So hindi ko maiwasan, kailan yung tatay ko I just, to each his own. Pero I understand Nads as well. Pero trinatry ko na rin yung coconut milk na actually yung the husk ni Nadine. And it was really good actually. Sobrang sarap. Nag-promo pa ako para sa kanya. Hindi lang yung pagiging vegan, but she's an animal lover, she's an environmentalist, so things like that. Na kami naman, partly gano'n, pero mas na ano pa kami, mas ginanahan pa kami to do our part. Yeah. How about you po, Miss Pop? Ako, I think more of the bonding kasi kami yung magkatabi sa dressing room naman. No? So, yung mga times na nag-prepare kami, hinihintay kami, may mga chikahan kami about life, what she likes to do, where she likes to go, and she's very, very interesting. So, okay na okay kami. Actually, okay na okay kami lahat. Like I said, ang saya-saya katrabaho. Itong grupo na to. No? Never a dull moment. Kung meron man, dahil siguro break kami, there's always something to talk about and it's always interesting. So, ang saya-saya namin talaga sa set. Minsan, syempre, minsan naghahantay kami kasi medyo matagal yung break namin. Minsan, pag gano'n, di ba, nagre-reklamo ka na ang tagal-tagal naman na hintay natin. Pero kami hindi eh. We find time to talk to each other, use each other, learn from each other. Talagang bonding. And if I may add, Ms. Pops, also alam din kasi namin, especially Arthur, alam din namin kasi kung anong pagdadaanan or pinagdadaanan ng mga mass singers.
Kasi hindi mo biro na naka-costume kayo sa sobrang init ng buong taping. And hindi rin naman namin may iwasan na there are technical difficulties, may hindi kaganang ilaw or audio, technical aspects. So, nade-delay kami na nade-delay. Who are we to complain kung sila nga, they're really struggling in the back just to find air to breathe, diba? So, kaya we were trying to make it as light as possible sa taping namin. And it worked. So, yun. Very nice. Thank you, Sir Rob, for your question. And now, last but not the least, of course, Sir Ambet Nabus of Marites University. Yes! Good afternoon and congratulations. Hi. Kay Pops una kong tanong, kasi parang ikaw na ngayon ang nagiging pambansang judge ng mga ganitong contest kasi from international nag-judge, nakita ka namin to the more serious nung sa tawag ng tanghalan and then sa Mass Singer ngayon. Ano yung kakaiba? Ano yung level of excitement na ibibigay dito sa paano mo i-describe yung mga ganitong klaseng experiences sa judge? Sa Masked Singer Season 3, iba kasi yung style of judging, no? The others kasi, hindi ko sinasabi hindi kami serious, pero dito kasi, it's more fun. Kasi may aspect na kami hindi namin alam kung sino nagpa-perform. Pero inuulit ko, lahat sila serious kasi lahat sila nagpakita ng galing nila. Which makes it more interesting for us dahil nga biro mo, naka-mask sila, naka-costume sila, pero kailangan 100% pa rin ang performance nila. So parang mas respect, diba? And their patience also. Kasi kung naghihintay kami, mas naghihintay sila naka-mask pa. And to make it even more, a little bit more challenging for them, yun na nga, I'm sure wala silang kausap kasi bawal silang magkakilala dun sa kapwa nila masked performer. So, siguro sila lang talaga at kung sino yung kasama nilang kakilala nila. So, sa pag-judge naman, iba yung attack dahil nga ang kwela ng mga kasama ko dito, we don't make fun of the performers, but we make it as light as possible and as entertaining as possible. Kasi kami mismo, kami as judge detectives, pinagtatawanan namin yung isa't isa, mas game kami. Yung others kasi serious. Diba? Kami open to pang-aapi ni Jano minsan. And it's all for the fun of it, of course. No? Makikita nila yung ibang side of pag-judge namin. Okay, thank you for it. Follow-up question na rin kasi nabanggit mo yung tungkol sa asaran, ganyan. Nagkakaroon ba ng time na nagkapikunan kayo? Kasi iba yung, siyempre pag yung intensity nung asaran at kakantsawan, iba na. May napikon ba sa inyo or, you know? Siguro yung time na hindi nag-reply yung mga judges kay Daddy Jano. Napikon na siguro si Daddy Jano kaya minention yan. Kasi wala. Na-hurt siya. Wala. Walang tampuhan. Kilala naman namin ang isa't isa, diba? Tsaka alam din namin kung saan yung nakatira isa't isa. Madaling buntahan. So walang ganun na. Okay, for Billy, since pang third season na to, Bino, ano yung mga bagong twist? May mga pagkakataon ba na ikaw as host, nakakapagbigay ka ba sa sobrang excited mo, nakakabigay ka ng mga clue or natuturuan mo yung mga horado, mga judge? Well, not so much na nakakatulong. Minsan ayokong tumulong sa kanila kasi mas masaya pag hindi sila tinutulungan. Pero not much naman. Something different lang dito is because I got to see and I got to feel the personalities of every individual here. Kasi first time ko silang makasama na sila naman yung mga hurado, sila yung judges. So it was a different take for me. Parang give and take relationship to when it comes to work, especially for a host to a judge. So yun yung parang kakaiba lang. It's just different personalities, different set, but same concept. Yun lang po. Okay. Jano! Anong masasabi mo, reaction mo dun sa sinasabi nila lahat na on time, professional, dahil nakilala ka sa showbiz, alam naman natin yan. Nahirapan ka bang mag-adjust sa oras ng taping? Hindi, matagal na akong
professional. Hindi na ako nalilate ngayon. Matagal na. Hindi lang alam yung mga... Ever since pumasok ako ng Viva, shooting, pag kailangan maaga. So, hindi na ako nalilate. Nag-level up na. Absent na ako. Nag-absent na lang ako. Hoy, hindi po Pag hindi ko kayang pumasok na maaga, absent. Hindi na lang ako papasok. No, at least, di ba? O question na lang para sa lahat kasama sa Arthur, no? Kung meron kayong celebrity na gusto ninyong magsuot ng mask, sino yung gusto ninyong pasuotin ito? LeBron James. Ano kayong mask? Sa local muna tayo, Arthur. Okay. Sino ba yan? Siguro yung mga... Hindi dahil pinapahirapan mo mainitan siya doon sa costume, ha? Ay, okay. Kala ko, paparusahan ko na sana. Joke lang po. Go ahead. Siguro yung mga friends ko sa mga artist. May isa naman sumali ata. Hindi ko lang alam kung sino. So yun po. Sa personal ko yung friends. Ang hirap naman ng tanong. Paano ba yung tanong talaga? Sino ang... Kung may celebrity friend kayo, ano gusto na gusto mo sumali as the mask. Pwede hindi friend, pwede basta dream ano lang. Yes. Tapos huhulaan. Hindi naman kailangan singer di ba? Meron naman si Alice Go, sana. Tapos hulaan namin kung tigasan siya. Tayo yung mga tanong namin, tigasan ka? Saan nag-aaral? Saan ka lumaki? Di ba? Ang gandang contestant. Yeah. Pero magpa-perform pa rin. Kakanta. Hindi pwedeng hindi kakanta si Kakanta. Pero ang kanta niya, ano lang, yung... Byway. I would like to use my... Sa tatlong season mo na dyan sa Must See. Ako sa pangatlong season, natulala ako sa comic dahil dyan. Siguro ako sa sobrang dami ng beses minention yung pangalan niya. Gusto kong sumali sa Masked Singer si Jed Madela. Wow! Kasi si Jed ang isa sa pinaka-kilala kong singers na kaya-kayang mag-iba ng boses niya. Sa taas, impersonator din niya. Oo, so yun yung sa tingin ko mahihirapan kilatisin si Jed Madela bilang Masked Singer. Okay. Miss Pops? Ang hirap ng tanong, pero siguro kung hindi siya kasali sa Masked Singer, si Billy. Alam mo kung bakit? Kasi pag nagbe-break kami, sumasayaw yan, kumakanta. And he's really very energetic and animated. So can you imagine kung naka-mask costume siya? All out yan. Kasi mahirap gumalaw, di ba? Pero I feel si Billy kayang-kaya niya. So in short, si Miss Pops po, gusto niya na po para Mahirapan. kung patigilin lang yung pagka-energetic ko. Sumusobra na daw ako. Ipamas ka lang yan. Tapos sabihin namin, si Billy yan. Yung mahuhulaan din nila ako yung sino. Okay, thank you very much and congratulations. Good luck. Thank you. Thank you, Sir Amdet of Marites University. And that just about wraps up our questions for today. So thank